sa tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, City in Tagalog. Speak Bisaya to them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan akong tao. Yes, it is true, I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kapag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo ha, at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo, the investigation is fair. So I always, the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair. Yes, I Congressman Abante. want to appreciate Colonel Garma for apologizing, no? But I just would like to correct her because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Okay, salamat Congressman Abante. So tapos na po yung ating pagtatanong sa ating mga pamilya ng biktima sa EJK. And with that, I'd like to thank Rise Up Philippines and Attorney Conti, Attorney Colmenares at dito po sa ating mga pamilya ng biktima. Yes, salamat din po sa Quad Committee. Maari po bang i-recognize din namin yung ibang pamilya na sumama po kaninang umaga at yung iba po sa kanila ay nandirito pa ngayon para po ma-recognize lang po. Salamat. Sige po, pwede pong tumayo ang mga pamilya ng biktima. Kanina pa ba sila dyan? Opo, kayo na. Kayo po ba'y nakakain? Meron hong pakain na pinabigay si Congressman Dan Fernandez. So maraming salamat po sa inyong pagpunta rito. At kung magkaroon pa ho ng isa pang pagdinig tungkol sa usapin sa EJK, inaasahan po namin na kayo po ay babalik. Maraming salamat. Thank you for coming. So, we will now proceed with deliberations on the affidavit submitted to the committee by General Manager Ruyina Garma.